Makakausap po natin ngayon Calamba City Councilor Arvin Mangiat. Councilor Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Pinky. Kanina po, inilahad ninyo doon sa report ni Joash na nagkaroon po ng ambush attempt. Lilinawin ko lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m. at meron dalawang Fortuner at dalawang motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. At parang ang sabi niyo po, halos 200 bala. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay nung time na yon. June 29 po yon, 2021. Yung mga tao na po after nung shootout sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko, nag-total wreck po. Marami pong nagtaka na pagbukas po nila ng pinto, bigla po akong lumabas at buhay po. Wala po akong naging tama po ng bala. Mga dalos lang po mula po sa bubog ng sasakyan. 200 bala, Councilor? Yes po. Kulang-kulang 200 na bala po. At ni isa wala akong tumama sa inyo? Wala pong tumama, ma'am. At May nasundan na rin po. Nung nakaraan pong 2008, may nagtangka na rin po sa akin, inambush din po ako. 97 na bala naman po. Wala rin pong tumama. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi nyo wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, yung pagkaalis po ng mga namutok sa akin, kala siguro nila patay na ako. So nag-aalisan na po sila. And yun po, yung mga taong sumaklolo po sa akin ang nagbukas na po nung sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pinto. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir? Hindi po, ma'am. Total wreck po yung sasakyan. Nakikita niyo po yan, ma'am, nung in-interview po ako sa GMA. Opo. Opo. At obviously, may police report po nito nung June, nung 2021, maybe a day after. Ang totoo niyan, ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation. Nung pong nagreklamo na ako sa DILG, ma'am. Noong nagreklamo ho kayo saan, sir? Sa DILG po. Nagpadala na po ako ng letter noon kasi barangay captain niya po ako noon. Inambush nila ako tapos wala pong nangyaring proper investigation. So nag-letter po ako sa DILG. Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combined po ng PNP Calamba. After 31 days, ma'am. Kaya po malaki ang suspecha ko na talagang mga pulis po ang nag-ambush po sa akin panahon na. Ano ho ang motibo sa palagay ninyo sa naging pagtangkang pagpatay sa inyo? Nung panahon na yun, ma'am, ang mga patayan naman nangyayari dito sa atin noon, panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko noon, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, pero bakit ho kayo high value target? Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit nila ako inilagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga pulis din, na mga kaibigan ko po. Kasi dati rin po akong pulis. Dati kayong pulis, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that ambush attempt. Yes po, ma'am. Sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng ambush sa akin, taon-taon po ako nagpapadala ng email sa Office of the President sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, kay RD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong aksyon. Ang meron lang po yung report ang DILG. Ito na nga po yung cross-matching. Nung nag-request na po ako ng cross-matching, yun nga po, meron pong dalawang ambush victim din po rito. Yung si Police Captain Jeronimo, saka si ex-police Chavez, Edwin Chavez. Noong February 27, 2021 po siya inambush. Saka po ito si Police Captain Christopher Jeronimo noong March 16, 2020.
inambush din po ito. At yung mga baril po na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung may nagmatch po na baril na ginamit din po sa akin. At yung nag-match na yon, ano po ang lumabas? Anong kinalabasan? Nag-match po, ibig sabihin, yung pong baril na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung baril na ginamit po sa akin. At kanino po, natuntun ho ba kung sino ang pagmamayari ng baril na ito na nag-match po sa inyong tatlo? Wala pong napangalanan kung kanino po yung may-ari, pero yung pong dalawang pulis na pinatay din po na yan, ay nasa HBT rin po ng panahon na yan. Ay nasaan, sir? High value target din po ng Okay. PNP. Babalikan ko lang po ulit yung tanong ko. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Wala po akong idea mo kung bakit nila ako nilagay sa HBT kasi ang alam ko noon, ma'am, marami pong nailalagay sa HBT kahit wala naman pong kinalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tiwaling pulis po natin. Sila po I see. nagpapalaki ng pangalan para Aha. ho may mga So may reward mga money. nangingikil sa inyo. Ganun ho ba? Noong una po, ma'am, meron pong tumawag, tatanggalin daw yung pangalan ko sa HBT. Hindi naman po ako pumatol dahil unang-una wala naman akong pambayad sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa isabong. Nag-online po ako, master agent po. At kapag master agent, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ano ho ba ang trabaho ng master agent? Ano po yung finances na nakapaloob dito? Ano po yung kino-cover ng isang master diyan po sa isabong? Meron po kaming pwesto na pinabibisita po sa pitmaster. So, aprobahan po nila yung pwesto namin. So, doon po nagkakameron ng isang malaking screen. Napapanood po ng mga magsasabong yung mga pinalalabas po sa Manila Arena. So, doon po nagkakaroon ng tayaan. Meron pong computer doon, meron na tuwala. Doon po namimili yung mga tao kung saan nila gusto tumaya. So, yun po yung, doon po kami nagpapaload sa pitmaster para maloadan po kami. Para yun po yung itinataya po ng mga mananabong po namin dito sa area po namin. Yung mga parokyano po namin na mananabong. At marami pong parokyano ang nanonood at nagbebet, sumusugal. Pero po, yung pong mga, syempre, yung regular na sabong po noon sa loob lang ng sabungan nangyayari. So pagdating po ng mga hapon o gabi na, yung wala na po yung regular na sabong dito sa aming sabungan. So doon po sila nagbebet na nanonood na po doon sa big screen. Opo. Ganito na lang po, Counselor. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa isabong, sa inyong pagkalam? Meron ho Wala bang po. naging banta dahil kayo po ay involved sa isabong? Wala naman, ma'am, kasi nung panahon na yun, pagkakatanda ko po, wala po akong naging utang o naging balanse po sa pitmaster. Ang nagkameron po ng isang usapin dyan lang, ma'am, nung meron pong isang taga rito sa amin na nanyope at nagkataon po na yun na inaanak ko po sa kasal. So doon po nadawit lang yung pangalan ko dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, natulungan daw namin siya. At nasabit nga daw siya kay, dyan sa pitmaster. At sino ang pitmaster? Yung pong mga namamahala po sa pitmaster, ma'am. Sila po yun. Yung binanggit po ni alias Totoy. Pakibanggit po, Counselor. Yung binanggit po kanina ni alias Totoy si Mr. Atong Angko. Siya po nagbanggit po. Totoo po yun. Ano pa ho yung sa palagay ninyo? Meron ho ba kayong first-hand knowledge dito sa sinasabi ni alias Totoy, Counselor? Bali nung po kasing ma-ambush po ako, medyo hindi naman po kadilima lang. So bilang isang pulis po, kilala ko rin naman po halos na po ng pulis dito sa Laguna. Nagkikita-kita po kami. Kaya yung iba po doon talagang namukhaan ko po yung iba. So ang nangyari nga po noon, nag-request din po ako noon sa Crime Lab, sa SOCO, ng mga legal operation po, ng mga intel operative namin dito, para mag-cross-matching din po doon sa mga nangyaring ambush po sa amin, sa akin. So wala po pong report yon kung meron pong nag-match. Kasi ang ano ko po noon, mapangalanan kung sino yung mga gumagamit po ng baril na yan, ginagamit ng ambush. Kaya po nag-request nga po ako ng mga legal na operation po ng mga operatiba po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyong pag-ambush? Yung ambush attempt.
Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po nung R7, yung pong investigation po ng Region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi po nila may labas yung report. So siguro po yung mga dapat na pipirma doon, siguro po siyang may kinalaman kung bakit po hindi nila nilabas yung report. At Yun, after 1 days pa po bago sila nagpa-imbestiga. kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Sinuluan. Okay. And ito pong sinasabi ni alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing Sabongeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Actually, ma'am, wala po akong knowledge talaga dyan sa mga nawawalang magsasabong o kung sino man po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbubulong sa akin kung galing din po ako sa Intel Operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang Ano po magsasabong. ito? Mga pulis? Yes po, ma'am. Okay. Ito po, Yung suspect ko talaga nung ambushing po ako, sila rin. so yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing Sabongero at yung ambush attempt po sa inyo ay is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Counselor, yung rango? Meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mhm. Opo. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing Sabongeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko po inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting niyo with Secretary Boying Remulla, Counselor? Ina-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pag-arap ko po doon kasama ko na rin po yung aking mga abogado. Pero lilinawin ko lang po, no, bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi niyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero kung ano man po yung lumabas sa investigasyon po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon para po mabigyan po ng katarungan yung mga ambush victim po dito. Actually, marami kami in-ambush dito eh. Siguro balitaan nyo naman yan. Dito sa Laguna, mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po, ma'am, ang nangyari dyan, doble kabig eh. Nilagay po nila ako sa HBT para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sabong. Maraming salamat po sa inyong oras. Calamba City Councilor Arvin Mangian.